Kasi alam natin, nasagad na anti-Duterte si dating presidente ng Senado, Soto. Pinalitan siya at yung mga dating kakampi niya, nagpunta na sa kabila. Kaya napalitan. Ibig sabihin, yung mga bumoboto ngayon, makikita mo yung majority, ang kanilang body language, mukhang kontra sila sa impeachment trial. Dahil napatalsik bilang Senate President si Tito Soto matapos ang isang biglaang pagbabago sa liderato ng Senado na pinangunahan ng mga senador na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinalitan siya ni Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto mula sa mga senador. Kabilang sa mga sumuporta kay Cayetano si Senador Ronald Bato de la Rosa na muling nagpakita sa Senado matapos ang ilang buwang pagkawala sa publiko kasunod ng usapin sa arrest warrant at ICC laban sa kanya. Siyam naman ang bumoto kay Soto habang dalawa ang nag-abstain. Nangyari ang pagbabago sa liderato habang naghahanda ang Kamara na ipadala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, iginiit ni Cayetano na walang kaugnayan sa impeachment ang pagpapalit ng liderato at sinabi niyang dapat sundin ang konstitusyon sa paghawak ng impeachment case. Binigyang diin din ni Cayetano na hindi dapat gamitin ang impeachment bilang sandata laban sa mga kalaban sa politika, lalo na't posibleng tumakbo sa pagkapangulo si Sara Duterte sa 2028 elections. So ang tanong dito, Attorney Sal, sa tingin niyo po ba may kaugnayan ba ang pagpapalit ng liderato sa Senado sa impeachment case ni VP Sara Duterte? Bakit o bakit hindi po, Attorney? Well, yung nangyari po dyan sa Senado, hindi naman katakataka yan dahil kahit nung walang impeachment, nagpapalit sila. Politika yan. Nasa mga miyembro ng mga senador, ng Senado, kung magpapalit sila. At maraming kadahilanan na pagpapalit. Kung minsan, ayaw nila sa presiding officer dahil iba naman kasi kahit na wala namang katangian na maging presidente ng Senado, pag naupo, akala mo, nagyayabang na, nag-aabuso sa kapangyarihan at nakikita ang kanyang pagkiling sa kalaban ng administrasyon kung saan siya nakapanig. Kaya iba't ibang dahilan Regardless of sino man ang presidente sa Senado ngayong impeachment, sa tingin natin, hindi naman sinusunod ng mga senador kung anong kagustuhan ng presidente ng Senado. Sila pa rin naman susunod. Alam niyo dyan sa Senado, sa aking column kahapon, sinabi ko nga, kung ikukumpara mo yung mga miyembro ng Senado, yung mga senador nung unang mga panahon, nung bata pa si Isabel, 30 to 40 years ago, talagang ubod ng gagaling. Mga dikampanilyang abogado, magagaling na orador, magagaling sa debate, at saka may mga integridad. Kung ikukumpara mo sa mga sumunod na mga senador sa kanila, iilan lamang mabibilang mo sa yung mga daliri sa yung isang kamay ang talagang maaaring tularan. Hindi nila maabot ang kagalingan, pero maaaring pwede na. At karamihan ay talagang hindi pa pwede. Pero kahit na nga ganon, kahit na sabi mong kulang sa talino, kulang sa kakayahan, kulang sa kagalingan, punong-puno ng kamangmangan sa batas, ang mga naging mga senador, matapos yung mga magagaling ng panahon, nakita rin natin na yung kanilang independence, nandun. Madali sabi, hindi kagaya sa Kamara de Representante na madali mong hilahin, madali mong takutin. Ito, mahihirapan ka. Kasi sinasabi nga na yung 24, kumakatawan sa 24 republika. Sila mga hari doon. Kaya hindi mo sila basta matatakot, hindi mo sila basta
mapapakiusapan, mabibili. Kung ano ang kanilang paniniwala, yun na yun. O kaya, regardless kung sinong presidente, nasa kanila pa rin yun. Ngayon, tatanungin mo kung ano ba sa tingin mo? Gaya ko ng sinabi ko ng mga nakaraang komentaryo ko sa ating programa at sa aking column sa The Manila Times, mahihirapan mo sila na kumuha ng 16. Kung hindi man imposible, hirap na hirap. Makikita nyo sa botohan pa lang. Kasi alam natin, nasagad na anti-Duterte si dating presidente ng Senado, Soto. Pinalitan siya at yung mga dating kakampi niya, nagpunta na sa kabila. Kaya napalitan. Ibig sabihin, yung mga bumoboto ngayon, makikita mo yung majority, ang kanilang body language, mukhang kontra sila sa impeachment trial. Kasi bago pa man napalitan, kung matatandaan nyo nung Biyernes pa, yan sila Senador Robin Padilla at sila Senador Bongo, yung mga nasa minority, kaya si Senador Cayetano, nagbigay na sila ng kanilang mga pahayag na kukontrahin nila ang impeachment. Hindi dahil sa ito'y labag sa batas sapagkat itinakda ang impeachment trial. Kung hindi, dahil yung tatanggapin nilang articles of incorporation o articles of impeachment ay hindi sumunod doon sa reglamento na itinakda ng saligang batas at doon sa itinakda ng Korte Suprema sa kaso nung pinawalang visa ang unang impeachment complaint. Tandaan nyo, mayroong 3 petisyon na nakabinbin ngayon sa Korte Suprema. Kini-question nila ang regularidad at legalidad ng ginawa ng Committee on Justice kung saan sila po ay nagsagawa ng isang mini trial. Inunahan na nila ang Senado. At nagkaroon na sila ng paglilitis doon kung saan kahit na hindi dapat sila kumuha ng mga testigo nang wala namang gusto sa mga complainants, tinatawag nila si Madriaga, na napakasinungaling. Pagkatapos sinumpi na nila, BIA, mga bangko, yan, amlang yan, ito illegal lahat. Kaya kini-question. So, hindi ho tayo magtataka kung ang mayoriya ngayon na dating minoriya, yung majority na dating minority, will oppose the impeachment trial on the ground na meron pa nakabinbin at hindi natin pwedeng mag-convene ng impeachment court sa ngayon sapagkat masasayang lamang ang trabaho natin kung sa kasagsagan ng ating paglilitis ay biglang lumabas ang desisyon na void na naman ang ginawang articles of impeachment sapagkat hindi na naman nila sinunod yung prosedimento na itinakda ng saligang batas. Kaya yun sa tingin ko ang magiging legal ground nila. So sabihin nila, wag na tayo mag-convene ng impeachment court sapagkat baka mawalang saysay lamang ang gagawin natin. Pangalawa, pwede rin sabihin nila na pagdating ng articles of impeachment, susuriin nila at sasabihin nila, wala namang probable cause dito. Bakit tayo magsasayang ng pera ng bayan at ng panahon na litisin? Itong si Inday Sara, alam natin na politika lamang ang ginawa nitong mga ito. O kaya, pwede ho nilang gawin yon. Dahil bilang impeachment court, meron ho silang kapangyarihan at ibinibigay sa kanila ng saligang batas. Ang exclusibo yan, jurisdiction. Sila ang dapat na magbigay ng desisyon kaugnay sa paglilitis ng isang impeachable official na na-impeach. Ayan. At least malinaw po, Attorney Sal, na nailatag nyo po yung mga possible na, mga legal grounds na maaring gawin ng majority sa Senado. Ibig sabihin po ba nito, Attorney Sal, makakausad na ang ating bayan at matututukan na yung mga pangunahing problema considering na humaharap tayo ngayon sa krisis, Attorney Sal? Not necessarily.
Sapagkat, alam mo yan, ang issue talaga ang tinitingnan ng lahat ng miyembro ng Kongreso, whether Senado o Kamara de Representante, ang magaganap na 2028 elections. Kung ang layunin talaga ng mga may hawak ng kapangyarihan ay sirain si Inday Sara upang ito ay hindi maging kandidato at matalo sila sa Senado, at mukha namang talagang mangyayari na nga, gaya ng paulit-ulit nating sinasabi sa programang ito at sa ating mga artikulo sa The Manila Times, anong gagawin mo kung ikaw ang promotor ng impeachment, ng pag-aaresto sa mga Duterte sapagkat sila ang magiging sagabal sa pananatili mo sa kapangyarihan? Talo sa impeachment, trial. Baka hindi pa nga magkaroon ng impeachment trial. Madali sabi, bokya ka. Anong gagawin mo? Kung ang layunin mo, kailangan hindi matuloy ang si Inday Sara. Ang gagawin mo, walang eleksyon sa 2028. Tanong, magagawa ba nila yun? Aba, bakit naman ho hindi? Kasi sa ilalim ng batas, pag meron ng kaguluhan, merong karakasan na maapektuhan ang kredibilidad ng isang halalan at mapufrustrate ang tinatawag na will of the people, pwede hong itigil ang halalan. Paano nila gagawin? Aba, yung may mga hawak ng kapangyarihan, kayang-kaya nila hong gawin yun. Bakit kayang-kaya? Aba, nakita niyo naman kung paano labagin ang karapatan ng mga kababayan natin. Kita niyo naman kung paano nilusob ang KOJC. Mm-mm. Sinira ang ari-arian, pagkatapos maraming nasaktan, kinulong nila ang spiritual leader ng KOJC na si Pastor Kibuloy. Nakita niyo naman kung paano inaresto, dinitini, itinapon sa dahig ang Presidente Duterte ng labag sa ating saligang batas. Labag rin sa Rome Statute na lumika sa International Criminal Court. At nakikita rin natin yung mga kritiko ng administrasyon ay kanilang tinutugi sa pamamagitan ng pagdemanda sa kanila ng kung ano-ano, kahit na ano, basta mademanda. Aba, kaya-kaya ho nilang gawin na gamitin ang puwersa ng mga kalaban ng Estado, the enemies of the state. They can use them to wreak havoc, gumawa ng gulo, gumawa ng karakasan. Kumbaga, planado. O pwede nilang gawin yun para magkaroon ng batayang legal na magdeklara ang namumuno sa ating ngayon ng emergency situation. At syempre, pag may emergency situation, national emergency, magagamit mo ngayon yung mga emergency powers. Pwede ka nang magdeklara ng batas militar. O, pwede nang walang eleksyon. Yun ang nakikita natin. Kaya tuloy pa rin yung politikang yan. Tinitingnan nila, kaya lang, alam mo, kung ako tatanungin nyo, we cannot afford to have this destructive avenue for change na eto na naman tayo. Nung panahon ng Marcos Sr., nagdeklara ng batas militar, Martial Law 1. Kung magkakaroon ng Martial Law 2, ganun din naman ang mangyayari. Mauulit na naman ang kasaysayan natin. Kung merong EDSA Power 1 at EDSA Power 2, magkakaroon naman tayo ng EDSA Power 3. Ang problema po doon, every time na ginagawa natin yon, lalo tayong nalulugmok. Yung ating ekonomiya, babagsak na naman. Dati na nga bagsak, pabagsak uli. Ganun palagi nangyayari. Ayoko na ho yun. Kaya sinasabi nga natin, magbago na kayo. Because we cannot afford another political upheaval that will destroy the economy of this country at magkaroon tayo ng paghahati-hati na naman. Kasi politika, puro pagnanakaw ang inaatupag ng mga nasa kapangyarihan. So, kaya yung iniisip mo na magiging normal, hindi. Tuloy pa rin yan. Tuloy kasi
si Sara Duterte at si Rodrigo Roa Duterte ang nananatili na sagabal sa pananatili sa kapangyarihan ng mga nakaupo ngayon. Ayan, Attorney Sal, mas nakakatakot pala yung yung mga aabangan natin sa mga susunod na sana hindi nila gagawin. Pero correct me if I'm wrong, Attorney Sal, tama ba yung pagkakaintindi ko na parang napasubo na ngayon yung current administration dahil nga sa kaliwat ka ng anomalya, trillions na ng mga pera ang nawawala, lubog na tayo sa utang. Kaya gagawin nila ang lahat, yung mga nabanggit mo kanina, para lang pagtakpan yung mga nangyayari ngayon, Attorney Sal. Yan ang tinatawag na the law on survival. Instinct of survival, gagawin nila yon. Kasi nga, if your underlying objective is to destroy the obstacle to your continued stay in power, ay gagawin mo talaga yon. Kasi wala nang ibang remedyo eh. Kumbaga, you will not go down just like that. Pareho din ni Martin Romualdez, sinasabi niya, kung itutuloy ninyo ang pagtutugis nyo sa akin, hindi ako babagsak ng nag-iisa. Di ba sabi niya, I will not go down alone. Kumbaga, ituturo niya na ang pinakautak sa ginawang pagnanakaw ng pera ng bayan sa halagang trilyon. Can you imagine trilyon? Ano ba kung magkano trilyon? 1,000 billion pesos ang isang trilyon. Sus Maria Jose. Kaya sabi ko, di ba, matagal ko na akong ina-advocate na kailangan buwagin na yan. Yung kongreso niya sapagkat nagiging inutil at tinatakot lang yung mga miyembro, mga may hawak sa kapangyarihan. Kaya nga, tingnan nyo nangyari dyan sa impeachment na yan. Pero 257 votes? Eh dati 214 lang yan. Kahit na ayaw ng mga kongresista dahil tinatakot sila, o kaya naman, pinapangakuan sila, napipilitan silang gumawa ng ganyan. Useless. Kaya ka nga bumuo ng isang kongreso upang ang trabaho mo, alamin mo ang problema ng bayan at sa pamamagitan ng sagawa ng mga panukalang batas, matutugunan mo. Nangyayari, hindi. Nagiging isang entity kung saan magkakaroon ka ng pagkakataon na yumaman, pagkatapos magkakaroon ng pagkakataon na hindi ka na makapagsalita, makapagpahayag ng tunay mong damdamin sapagkat may nakatuon sa iyong espada sa ulo mo na pag hindi ka sumunod sa kagustuhan ng may hawak ng kapangyarihan, either ikay matatanggal sa pamamagitan ng mga kaso na ihahain laban sa iyo o ikay mapapatay o kaya naman kawawa distrito mo, wala kayong mga ayuda na manggagaling sa gobyerno.